Kakiers, ito po ang mga salitang madalas nating marinig. Whoever dies clothed in the brown scapular shall not suffer eternal fire. Sa Pilipino po, sino mang mamatay na suot ang brown scapular ay hindi magdurusa sa apoy ng impyerno. Pero sandali lang po. Ibig bang sabihin nito kahit anong gawin ng isang tao, kahit hindi magsimba, kahit hindi magsisi, basta nakasuot lang ng brown scapular, ay ligtas na siya agad? Kung ganun po, hindi ba parang ginagawa nating magic charm ang isang peraso ng tela? Ito ba talagang itinuturo ng simbahan? O may mas malalim po na kahulugan ang pangakong ito? Now, saan ba nagsimula ang brown scapular? Upang manawaan po natin ang pangakong ito, kailangan muna nating balikan po ang kasaysayan. Noong ika-13th century po, nabuo pong debosyon sa brown scapulars sa loob po ng orden ng Carmelita na may spiritual po na Ruth sa bundok po ng Carmel sa banal na lupain. Ang malaking scapular po ay bahagi ng kasuotan ng mga Carmelita. Isa pong tanda ng kanilang pagtatalaga sa Diyos at ng kanilang pamumuhay sa panalangin. Sa paglipas po ng panahon, ang simbahan po ay nagbigay daan upang ang mga laiko ay makipagbahagi sa espiritualidad nito sa pamamagitan ng mas maliit na brown scapular na yari po sa lana. Ngunit tandaan po natin, hindi po ito isinusuot bilang palamuti. Hindi po ito alahas. At lalong hindi po ito anting-anting. Ito po ay isang sacramental. Now, upang lubos po nating maintindihan, marami po kasing Katoliko ang nalilito rito. Ano ba talaga ang kaibahan ng sakramento at ng sakramental? Ang pitong sakramento po tulad ng binyag, kumpisal, Eukaristiya ay itinatagpo mismo ni Kristo bilang mabisang tanda ng biyaya. Samantala naman po ang sacramental ay isa pong banal na tanda na itinatag ng simbahan upang ihanda po tayo sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos at ipaalala po ang ating pananampalataya. Kasama po rito ang banal na tubig, mga benditadong medalya, mga krusipio, mga abo tuwing Merkulis de Abo at ang brown scapular. Mahalagang maunawaan po na wala siyang kapangyarihan sa kanilang sarili mismo. Ang biyaya po ay nagmumula mismo sa Diyos lamang. Ang sacramental po ay tumutulong lamang upang buksan ang ating puso sa kanyang biyaya. Kagears, ito po marahil ang pinakamalaking maling paniniwala tungkol po sa brown scapular. May ilan po kasi na nagsasabing basta suot mo lang ito kapag namatay ka, automatic sa langit ka. Ngunit hindi po ito itinuturo ng simbahang katolika. Sa katunayan po, ang ganitong pag-iisip ay taliwas po sa Ebanghelyo. Sapagkat malinaw pong sinasabi ni Jesus, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. John 14:15. Hindi niya po sinasabi na kung magsusuot kayo ng isang bagay. Hindi po. Kundi ang sabi niya, kung susundin ninyo ako. Kaya ang brown scapular po ay hindi kapalit ng pananampalataya. Hindi po ito kapalit ng kumpisal, hindi po ito kapalit ng banal na misa, hindi po ito kapalit ng pamumuhay sa biyaya ng Diyos. Ano nga bang ibig sabihin po ng pangako na ito? Yung text na madalas po nating maririnig na whoever dies clothed in this scapular shall not suffer eternal life. Ayon po kasi sa tradisyon ng Carmelita at sa pag-unawa po mismo ng simbahan, ang pangako pong ito ay dapat basahin sa liwanag ng buong ebanghelyo. Ito po ay nagpapahayag ng ina ng pag-aaruga ni Maria sa mga taong taos-pusong inilalapit ang kanilang sarili sa kanya at nagsisikap po na mamuhay bilang tunay na alagad ni Kristo. Hindi po ito garantiya, ito po ay paanyaya. Hindi po ito lisensya upang magkasala. Ito po ay panawagan sa kabanalan. Ang taong nagsusuot po ng brown scapular nang may tunay po na pananampalataya ay nagsasabing, Maria, turuan mo akong maging katulad mo upang masunod ko si Jesus hanggang sa wakas. Yan po ang katotohanan. Now, kapag narinig po natin ang salitang Fatima, ano po agad ang pumapasok sa ating isip? Ang tatlong batang pastol, the miracle of the sun, ang panawagan ng mahal na berhen na magdasal ng rosaryo araw-araw, lahat naman po yan ay tama. Ngunit may isa pong napakahalagang detalye na hindi po ganoong napag-uusapan. Noong October 30, 1917 po, sa huling aparisyon po sa Fatima, hindi lamang po nagpakita ang mahal na Berheng Maria bilang Our Lady of the Rosary. Sa huling bahagi po ng pangitain na iniulat mismo ni Sister Lucia, nagpakita rin po siya bilang Our Lady of Mount Carmel, hawak po ang brown scapular. Bakit? Bakit sa lahat po ng maaaring ipakita ang brown scapular po ang kanyang hawak? Nagkataon lamang ba iyon? O may mensahe po siyang gustong ipaunawa sa buong mundo?
Now, ito pong pagpapaliwanag ni Sister Lucia. Pagkalipas po ng maraming taon, ipinaliwanag po mismo ang kahulugan nito. Ayon po sa kanyang mga isinulat at panayam, hindi po aksidente ang pagpapakita po ng brown scapular sa huling aparisyon. Ipinaliwanag po niya na ang rosaryo at ang brown scapular ay magkatuwang po na debosyon. Hindi po sila magkalaban, hindi rin po sila magkapalit. Ang rosaryo po ay nagtuturo sa atin na pagnilayan ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo kasama si Maria. Samantala naman po ang brown scapular ay nagpapaalala po sa atin na isabuhay araw-araw ang ating pagmamahal kay Kristo. Sa madaling salita po, ang rosaryo ay tumutulong po sa ating magnilay. Ang scapular ay nagpapaalala po sa atin na mamuhay ayon sa ating pinagninilayan. Now, may isa pong mahalagang tanong dito. Ano bang silbi ng pagsusuot ng brown scapular? Kung hindi naman nagdarasal, kung hindi ka naman nagsisimba, kung hindi ka naman nagsisisi, kung hindi ka naman nagsisikap magmahal sa kapwa, well, ang sagot po dito, wala itong tunay na saysay. Sapagkat ang panlabas po na tanda ay dapat laging tumutugma po sa panloob na buhay. Isipin niyo po ang singsing ng mag-asawa. Ang singsing po ay mahalaga. Ngunit kung wala namang pagmamahalan at katapatan, ang singsing lamang po ay hindi makakapagligtas sa relasyon. Ganon din po ang brown scapular. Ito po ay tanda ng isang buhay na nakatalaga sa Diyos sa pamamagitan ng mahal na birhen. Kung wala ang pamumuhay ayon sa Ebanghelyo, nawawala po ang tunay nitong kahulugan. Maliwanag po yan. Now, kapag pinag-uusapan po ang brown scapular, madalas po nating itinutuon ang pansin sa isang pangungusap. Whoever dies clothed in the scapular shall not suffer eternal fire. Ngunit may mas mahalagang tanong po. Ano ba talagang ipinangako ni Maria? Hindi ba't ang buong buhay niya ay may iisang layunin lamang? Ang dalhin tayo kay Jesus. Hindi po kailanman sinabi ni Maria na tumingin kayo sa akin. Sali po, ang kanyang mga salita sa kasalan sa Kana ang buod po ng lahat ng Marian devotion. Ano pong sabi doon? John chapter 2 verse 5, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Now, ito rin pong tunay na diwa ng brown scapular. Hindi po ito panyaya upang umasa sa isang bagay. Ito po ay panyaya upang sundan po ang isang tao. Ang taong iyon ay ang ating Panginoong Kristo. Ka-curious, kapag isinusuot po ng isang Katoliko ang brown scapular, parang araw-araw niya pong sinasabi na, Panginoon, nais kong magsimulang muli. Kapag natutukso siyang magkasala, ipinapaalala po nito ang kabanalan. Kapag siya'y pinanghihinaan ng loob, ipinapaalala po nito ang pag-asa. Kapag siya'y natatakot, ipinapaalala po nito ang pag-aaruga ng isang ina na laging nagtuturo po patungo sa ating Panginoong Kristo. Hindi po ito pamahiin, hindi po ito swerte. Ito po ay isang tahimik na paalala ng ating bukasyon bilang mga Kristiyano. Kakirs, may isa pong magandang paalala dito si San Pablo. Sinabi niya po dito in Romans 13:14, isuot ninyo ang Panginoong Kristo. Napakaganda po na talatang ito. Bago pa natin isuot ang brown scapular, tinatawag muna tayong isuot si Kristo. Ibig sabihin po, ang ating pag-iisip, ang ating pananalita, ang ating mga desisyon, ang ating mga pakikipagtungo sa kapwa ay dapat maging larawan po ni Jesus. Kung ganito po ang ating pamumuhay, mas maunawaan po natin ang tunay po na kahulugan ng brown scapular. Hindi lamang po ito isinusuot sa leeg, isinasabuhay ito sa puso. Kaya sa loob po ng maraming siglo, ang brown scapular po ay isa sa mga pinakamahal na debosyon ng simbahang Katolika. Hindi po dahil ito ay mahiwaga, kundi dahil ito po ay nagpapalala sa atin ng isang napakagandang katotohanan. May isang ina na patuloy na nananalangin para sa atin. May isang simbahan na umaakyat sa atin sa kabanalan. At higit po sa lahat, may isang tagapagligtas na naghihintay po sa ating pagbabalik. Kaya kung isinusuot po natin ang brown scapular, isuot po natin ito ng may pananampalataya, may pagpapakumbaba, may pagsisisi, may pagmamahal. At may matatag po na pasensyang sundan sa Yesu Kristo hanggang sa wakas. Sapagkat ang tunay po ng pangako ng brown scapular ay hindi po isang automatic na pagpasok sa langit. Ito po ay isang paanyaya na mamuhay po sa biyaya ng Diyos sa ilalim ng mapagmahal na paggabay ng mahal na Birheng Maria hanggang sa makarating po tayo sa buhay na walang hanggan kasama si Kristo. Sabayan niyo po ako sa panalangin na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Panginoong Kristo, maraming salamat po sa iyong ina
Ang mahal na Birheng Maria na patuloy po na umaakay sa aming patungo sa iyo. Tulungan mo po kaming isuot ang brown scapular ng may tamang pag-unawa, hindi bilang anting-anting, kundi bilang tanda ng aming hangaring mamuhay ng banal. Bigyan mo kami ng biyayang maging tapat sa panalangin, sa rosaryo, sa mga sakramento at sa araw-araw na pagsunod sa iyong banal na kalooban. Sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria ng bundok ng Carmel, naway matyaga kami sa iyong biyaya hanggang sa katapusan ng aming buhay. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Amen. Ka-curious, kung nakatulong po ang video na ito sa inyo, i-share nyo po sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan upang mas marami pang makaunawa sa tunay na kahulugan ng brown scapular at ng pag-aaruga ng mahal na Birheng Maria. Please like and share ang video po na ito at kung nais nyo pong suportahan, maaari po kayong mag-subscribe. Ang link po ay nasa description. At tandaan po natin, ang brown scapular ay hindi po ticket papuntang langit. Ito po ay isang araw-araw na paalala na isuot si Kristo sa ating puso, sundan siya ng may katapatan, at hayaang akayin tayo ni Maria patungo sa buhay na walang hanggan. God bless po sa ating lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.